Hirap ang mga magulang ko sa pag-charge ng dekuryenteng tricycle nila. Kaya naglabas ako ng 200,000 piso mula sa sarili kong bulsa. Nagpakabit ako ng 3,000 charging station para sa buong subdivision. Pero nitong alas 5 ng madaling araw, noong magtitinda na sana ng gulay ang mga magulang ko, isang dambuhalang lalaki ang biglang sumugod sa kanila. Galit na galit siyang nagmura at pinaratangan silang inaagaw ang charging station. Hindi lang niya winasak ang tricycle, kundi pinagbubugbog pa niya ang mga magulang ko. Itinuro ko ang karatula ng exclusive charging spot sa tabi. Amin to, exclusive para sa pamilya ko. Paano naging pang-aagaw yan? Pero biglang sumingit si Manager Lin ng property management para kunwari ay magayos. Sabi niya, pag-aari raw ng publiko ang mga charging station. Samobra na ang mga magulang mo. Pinilit pa niya akong humingi ng tawad doon sa nambugbog na siwang. Nang marinig ko ang sinabi ni Manager Lin, napangiti na lang ako, noong nagpapalagay pa lang ako ng mga charging station na yan. Siya pa itong nanggigipit sa akin sa mga papeles at nagsabi, na hindi raw maa-approve kung isa lang ang ipapakabit ko. Tandang-tanda ko pa ang nakakaloko niyang mukha noon. Ate Chen, linya mo naman ang ganitong negosyo, di ba? Dagdagan mo na ang kabit para sa buong subdivision. At ako na ang baalang maglakad ng mga papeles mo. Dahil iniisip ko ang mga magulang ko na araw-araw nagtitinda ng gulay. At mahirap kung saan-saan pa sila mag-charge. At dahil ang mga tao rito sa subdivision ay mga datihang kapitbahay na rin na kasama namin ng ilang dekada. Itinuring ko na lang itong isang malaking kawang gawa. Gumastos ako ng 200,000 para magpakabit ng 3,000 charging station. Noong araw na nagkaroon na ng kuryente, isa lang ang naging hiling ko. Doon lang sa tapat mismo ng bahay namin. Maglaan ng isang exclusive na slot para sa mga magulang ko. At ang lahat ng iba pang charging station, pwedeng gamitin ng lahat ng libre. Wala silang kailangang bayarang installation fee o kuryente. Yung sticker na may nakasulat na exclusive. Si Manager Lin pa mismo ang nagdikit niyan. Ate Chen, huwag kang mag-alala. Napakalaki ng naitulong mo sa subdivision natin. Sinisiguro ko na para lang talaga ito kina tito at tita. Yung itsura niya noong tinitiyak niya sa akin yun habang tinatabig pa ang dibdib niya. Kumpara sa ugali niya ngayon, talagang nakakamulat ng mata ang kapal ng mukha niya. Ito ang ipinangako mo sa akin noon. Binuksan ko ang video na kinunan ko lang noon. Natigilan sandali si Manager Lin. Kasi noon, kaunti lang ang tao sa subdivision. Ngayon, marami na. Hindi mo ba kayang pagbigyan ang lahat? Sumigaw sa akin si Kuya Wang habang itinataas ang manggas niya. Anong exclusive charging station? Sa buong komunidad to, bakit sa'yo lang ibibigay? Binuksan ni na mama at papa ang pinto sa likod. Iwinawas-iwas niya ang kamao, sinusubukang takutin ako. Itinayo ni na mama at papa ang tricycle. Mabilis silang hamarang sa harapan ko. Jing, hayaan mo na. Mula ngayon, makikipagpalitan na lang kami ng gamit sa iba. Mayabang na ngumiti si Manager Lin. Tito Chen, kayo pa rin po talaga ang nakakaintindi. Tiningnan niya ako ng may pangmamaliit. Ate Chen, bagong taon naman, oh. Mas mahalaga ang kapayapaan. Bilis, humingi ka na lang ng tawad kay Kuya Wang. Nakatitig sa akin si Kuya Wang, hinihintay na mag-sorry ako. Mag-sorry? Imposible. Siya ang nanakit. Siya ang dapat humingi ng tawad. Nang marinig niyang gusto kong siya ang mag-sorry, parang asong ulo si Kuya Wang na tumawal sa akin. Mag-sorry? Imposible. Matagal ko nang ayaw sa pagmumukha ng dalawang matandang yan. Ipinaglalaban ko lang ang hustisya para sa ibang mga taga-subdivision. Wala akong ginagawang masama. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Isang matandang hakluban. Naging napakasama ng itsura ng mukha ni na mama at papa. Hinihilot ni mama ang braso niya kung saan siya itinulak kanina. Ang nagkapasa at nangingitim niyang pulso. Jing, hindi siya makatwiran. Huwag na natin siyang patulan. Kung hindi, kami na lang ng papa mo ang pupunta sa kabilang subdivision araw-araw. Para mag-charge bago umuwi, habang tinitingnan ko ang maputing buhok ni mama at ang namumula niyang mga mata. Hinayla ko siya sa likuran ko. Hindi ka magsasorry, ha? Kung ganoon, huwag niyo akong sisisihin. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang staff na responsable sa maintenance ng mga charging station sa subdivision. Shaoli, ngayon din, bilisin mo. Patayin mo na ang kuryente ng mga charging station sa Yuzin International. Magpadala ka ng mga tao rito para baklasin ang mga charging station. Doble ang sahod nyo dahil holiday ngayon. Naniningkit ang mga matang nakatingin sa akin si Kuya Wang habang nanguuyam. Huwag kang ang magpanggap na kung sino rito. Papatay ng kuryente at magbabaklas. Hindi ikaw ang masusunod dito. Kalmadong nakatingin sa akin si Manager Lin. Ate Chen, nakakabit ang mga charging station sa lupa ng subdivision na ito. Kaya pagmamayari na ito ng buong komunidad. Wala kang karapatang gawin yan. Kapag itinuloy mo ito, ipapademanda kita sa lahat ng mga homeowners dito. Nakikinig lang ako sa mga walang kwenta niyang pananakot. Ako ang nagbayad para maipakabit ang mga ito. Pero kung hindi rin lang magagamit ng mga magulang ko, talagang babaklasin ko ang mga ito. Wala akong pakialam kahit sino pa ang magdemanda sa akin. Hinawakan ni mama ang manggas ko. Jing, tama na. Malaki ang nagastos mo sa pagpapakabit ng mga charging station na ito. Masasayang lang kung babaklasin mo. Hinawakan ko ang kamay niya. Marahan kong hinilat ang namamagang pulso niya. Kahit pa masayang ito, ibebenta ko na lang ito bilang scrap kaysa pakanabangan ng mga taong walang utang na loob na ito. Mabilis kumilos si Shaoli.
Ang tunog ng mga charging station na kusa ng namamatay ay sunod-sunod na narinig sa loob ng subdivision. Biglang naging maingay ang group chat ng mga homeowners. Anong nangyayari? Nawalan ng kuryente ang mga charging station. Admin, anong meron? Teka, hindi ba taayusin lang dapat nila yan? Bakit binabaklas na nila? Nag-send ng litrato sa group chat ang isang residente mula sa building 11 sa Eastgate. May mga staff na may dalang mga kagamitan. Sinimulan na nilang baklasin ang mga charging station sa tapat ng building 11. Ano bang problema ng admin? Maayos naman nating nagagamit, bakit kailangang tanggalin? Nagbayad na tayo ng association fees, di ba? Sino ang nagutos sa inyo na baklasin ang mga charging station na yan? Inilabas ni Manager Lin ang cellphone niya at kinuhaan ako ng litrato. Sa lahat ng mga homeowner, ang may-ari ng Building 4, Unit 508 ay nanggugulo ng walang dahilan. Pinipilit niyang ay patanggal ito, wala itong kinalaman sa property management. Pagka-post pa lang ng message, sumabog na ang group chat ng community. Hindi mabilang na tao ang nagtag sa akin para questionin ako. Habang tinitingnan ko ang mga mensahe na pumupuno sa screen, kalmado ko lang na sinaksak at binuksan ang kuryente ng bagong kabit na charging station. Ang video kung saan nangako sa akin ang property manager noong araw na iyon. At ang recording kung saan sinaktan ni Kuya Wang ang mga magulang ko. At ang recording kung saan pinilit ako ng property manager na mag-sorry. Ipinost ko lahat sa group chat. Ako ang gumastos para sa charging station na ito. Binugbog ang mga magulang ko. Hindi ako binigyan ng hustisya ng management. Kaya wala akong choice kundi tanggalin ito. Akala ko may mga homeowner na magsasalita para sa akin. Pero sino bang mag-aakala na ang mga walang utang na loob na ito ay parang mga baliw na minumura ako? Bakit may pribilehiyo ang mga magulang mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng manager? Ang charging station ay nakatayo sa lupa ng community. Kaya pag-aari ito ng community. Naaalala ko, ang mga magulang niya ay araw-araw na nakasakay sa isang lumang tricycle para mamalengke. Inaangkin nila ang pinakamalawak na charging spot sa ilalim ng Building 4 at ayaw paalisin ng iba. Tama ang sinabi nitong si Kuya. Ipinaglalaban niya ang hustisya para sa ating lahat. Dapat natin siyang suportahan. Nakita ni Manager Lin ang screen na puno ng mga mensaheng pumupuri sa kanya. Chen, nakita mo na, di ba? Ganito ang tingin ng lahat ng homeowner sa buong community. Kahit ikaw pa ang nagpakabit ng charging station. Pag-aari pa rin ito ng community. Hindi mo ito pwedeng tanggalin. Matagal na itong napakinabangan ng mga magulang mo. Sapat na iyon. Dapat marunong kang tumano ng utang na loob. Magpasalamat sa grupo ng mga walang utang na loob na ito. Hindi man lang nila nakikita ang mga sakripisyo ko. Hindi nila nakikita ang sakit na dinanas ng mga magulang ko. Ano pa bang dapat kong ipagpasalamat? Tumunog ang cellphone ko. Boss Chen, nandito kami sa ilalim ng Building 11. May humaharang sa amin. Sabi nila tatawag daw sila ng pulis. Halatang halata ang pag-aalinlangan sa boses niya. Nang hindi nagdadalawang isip, sabi ko, sige, baklasin nyo lang. Ako ang baalang managot sa lahat kapag nagkaproblema. At ibinaba ko na ang tawag. Pagkaraan ng 5 na minuto. Sunod-sunod na nag-post ng mga litrato ang mga may-ari ng unit mula sa iba't ibang building. Hoy, admin, huwag kayong magtulog-tulugan. Kapag hindi nyo pa ito inaksyonan, mababaklas na ang lahat. Nang makita nilang seryoso talaga ako, biglang nagpanik si Manager Lin. Inalabas niya ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang 113 sa dial pad para takutin ako. Chen Jingjing, patigilin mo ang mga tao mo. Kundi, itatawag ko na ito sa mga pulis. Napangisi na lang ako habang nakatingin sa cellphone niya. Sige, itawag mo. Hindi ako natatakot. Nang makita ko siyang nag-aalinlangan, kinuha ko ang sarili kong cellphone at ako na mismo ang tumawag sa pulis. Sa Yoxen International, Building 4 po. May nananakit po dito ng mga matatanda. Biglang namutla ang mukha ni Kuya Wang. Hindi ko sila binugbog. Sila ang humaharang sa pag-charge ko. Ginagawa ko lang ang tama para sa lahat. Itinuro ko ang tatay ko. Sa sugat sa noo niya nakakadikit lang ng dugo. At sa pulso ng nanay ko na parang siopaw na sa pamamaga. Kung hindi mo sila sinaktan, saan galing ang mga sugat at pasa ng mga magulang ko? Hindi ikaw ang magdidikta kung ano ang tama. Hintayin nating dumating ang mga pulis para malaman natin. Nakatayo ang mga magulang ko sa likuran ko. Tiningnan ng tatay ko ang bastos na admin. Mabuti na rin iyon. Hayaan nating ang mga pulis ang maghusga. Para makita kung sino ba talaga ang nasa katwiran. Manager Lin. Galit na dinuro niya ang tatay ko sa ilong at nagmura. Hoy, pakinggan mo to. Kung hindi lang sana kayong dalawa nagmatigas na okupahin ang saksakan. Hindi naman kayo sasaktan ni Kuya Wang. Bakit? Sa tanda mong yan. Sasama rin sa'yo. Nagwawala ba yung walang modo mong anak? Nagwawala. Sabi ng anak ko. Oo, kami ang gumastos ng pera. Kami rin ang binugbog, yung taong nagkamali, pero ayaw humingi ng tawad. Saan ka naman nakakita ng ganyan kadaling lusot? Hinigpitan ni tatay ang hawak sa kamay ko. Jingjing. Sanay lang kasi si tatay na magtiis. Lagi ko kasing iniisip, nakapitbahay naman tayo, kaya hindi na kailangan. Pero ngayon, kailangan nating makuha ang hustisya. Sanay na kasi ang tatay ko na maging sobrang bait sa lahat. Ang makatayo siya para sa sarili niya ngayon. Mukhang, hindi na rin niya kinaya ang sama ng loob. Habang pinapanood na ang lahat ng charging station sa buong subdivision, ay malapit nang matanggal lahat. Padami ng padami ang mga mensahe sa group chat ng subdivision.
Maraming tao, kahit lumalamig ang panahon nitong mga nakaraang araw, ay nagkumpol-kumpol para manood sa baba ng Building 4. Chen Jingjing, sumusobra ka na. Pahintuin mo na yung mga tauhan mo. Kundi, pagdating ng mga pulis, wala kang mapapala. Nanggigigil na tumingin sa akin si Manager Lin. Nang makita ko ang galit na galit niyang itsura, tinawagan ko si Xiaoli. Xiaoli, bilisan nyo. Tapusin ang pagbaklas sa loob ng kalahating oras. Dodoblehin ko ang bayad. Palapit ng palapit ang tunog ng sirena ng pulis. Makikita sa mukha ni Kuya Wang. Ang pagkataranta, Manager Lin. Kailangan mong tumstigo para sa akin. Hindi ko sila binugbog. Gusto ko lang namang ipaglaban ang hustisya para sa lahat. Pinakalma siya ni Manager Lin. Kuya Wang, huwag kang mag-alala. Sa isang matulunging may-ari na katulad mo, ang subdivision natin, hindi ka namin hahayaang mabaygo. Habang pinapakinggan ko ang mga baluktot niyang salita, dumaan ang matinding panlalamig sa puso ko. Malinaw na si Kuya Wang ang nanakit sa mga magulang ko. Pero ngayon, siya pa ang naging bayani at matulunging may-ari. Mukhang itong charge ang file na ito. Tama lang na binaklas ko. Sumingit si Xiaoli at ang kanyang mga kasama sa gitna ng mga nakikiusyoso. Noong babaklasin na nila ang charge ang file sa gusali numero 4, hamarang si Kuya Wang na akala mo ay isang dakilang bayani. Gusto niya kaming pigilan. Sigurado ka bang gusto mo kaming harangin? Itong si Xiaoli at ang mga kasama niya ay mga bata pa at malalakas. Hindi sila katulad ng mga magulang ko. Kapag nagkaroon ng gulo dito, at nabulabog mo ang trabaho namin, hindi ko matitiyak kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo. Tumingin siya kay Xiaoli na may hawak na martilyo. At agad na nabahag ang buntot. Napaatras siya ng ilang hakbang. Yung Manager Lin naman na mahilig lang mga api ng mahina. Yung hayop na iyon, pasigaw-sigaw lang habang humaharang. Pero ni hindi man lang makalapit sa amin. Ma'am, tapos na po. Nabaklas na lahat. Ma'am Chen, anong gagawin natin sa mga paisang ito? Paano natin ito itatapon? Tawagan niyo ang junk shop. Papuntahin niyo sila dito para hakutin ito agad. Nang makita nila kung gaano ako kadesidido, walang magawa si Manager Lin kundi ang magdadagundong sa inis. Nandyan na ang mga pulis. Tabi, paraanin niyo sila. Hayaan nating ang mga pulis ang magbigay sa atin ng hustisya. Nang marinig ang sigawan ng mga may-ari sa labas, parang nakakita ng pag-asa si Manager Lin. May panggigigil at galit siyang tumingin sa akin. Chen Jingjing, ginasto mo ito. Huwag na huwag kang magsisisi. Kapag naubos ang lahat ng pera mo sa pambayad ng danyos, isipin mo na lang na deserve mo yan. Dumating ang dalawang pulis, isang lalaki at isang babae. Sino ang tumawag sa amin? Nagtaas ako ng kamay para sumenyas. Lumapit ang babaeng pulis para suriin ang mga sugat ng mga magulang ko. Sino ang nanakit sa kanila? Matatanda na sila. Gaano ba kalaki ang galit niyo sa kanila para gawin ito? Seryosong tumingin ang lalaking pulis kay Manager Lin at kay Kuya Wang. Siya ang nagpipilit na inagaw raw ng mga magulang ko ang charging file. Binugbog niya ang mga magulang ko. Heto ang CCTV footage ng subdivision. Hindi nila akalain na makukuha ko ang kopya ng CCTV. Nataranta na si Manager Lin. Hindi, testigo ako para kay Kuya Wang. Sila ang unang nangagaw ng charging file. Pinagsasabihan lang sila ni Kuya Wang na huwag gawin yun. Pinagsasabihan, Manager Lin, gusto mo bang kamaurin ang gamitin ko para pagsabihan ka? Pinigilan ako ng babaeng pulis. Sir, medyo nadala lang ng emosyon si Kuya Wang. Pero maganda naman ang intensyon niya. Para lang ito sa ikabubuti ng mga residente rito. Pero bakit ipinag-utos niyang baklasin ang lahat ng 3,000 charging file sa buong subdivision? Tinitigan ang mga nagkalat na gamit sa paligid. Tinanong ako ng lalaking pulis, ikaw ba ang nagpabaklas nito? Binaklas mo ang lahat sa buong subdivision. Nang tumango ako, tinitigan niya ako ng may seryosong mukha. Naapi ang mga magulang mo. Pwede niyo kaming tawagan para ayusin ito. Pero hindi ka naman dapat naging ganito kabilis magpadalos-dalos. Nakisawsaw na rin ang mga residenteng nanunood. Public property ito ng subdivision. Anong karapatan mong baklasin yan? Nilakasan ko ang boses ko para sagutin. Ang mga taong walang utang na loob na sumisita sa akin. Dahil dito, ako ang nagpakabit ng 3,000 charging file na yan. Sa loob ng 2 taon na paggamit at maintenance, wala kahit isang sentimo na inilabas ang subdivision. Biglang tumahimik ang maingay na paligid. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin ang lalaking pulis. Ikaw ang nagpakabit ng lahat ng 3,000 sa buong subdivision. Inilabas ko ang resibo ng lahat ng nagastos ko noon. Ang mga gastos sa maintenance nitong nakaraang 2 taon. Pati na ang binayarang kuryente. Kahit ikaw pa ang nagpakabit niyan. Wala kang karapatang baklasin yan. Tumingin si Manager Lin sa mga homeowners sa likuran niya. Malinaw na nakasulat sa rules ng property na kapag babaklasin ang pampublikong pag-aari ng subdivision, kailangan ng pirma ng 2 sa 3 bahagi ng mga residente. Bilang pagsang-ayon, wala kang pirma ng mga homeowners. Isa kang magnanakaw. Sir, bilisan nyo, arestuhin nyo na siya. Oo, hulihin nyo yan. Ang yabang-yabang niya, napakamakasarili. Apektado ang buong subdivision dahil sa kanya. Ang mga magulang niya, lagi na lang sinusolo ang mga charging file. Siya pa itong may ganang magmatigas. Hindi lang dapat arestuhin yan. Dapat pagbayarin din siya para magpakabit ng bago. Habang pinapakinggan ko ang mga walang kwentang pinagsasabi nila, mahinahon akong sumagot. Sarili kong pera ang ginamit ko pampakabit sa mga charging file na to. Hindi ito pag-aari ng subdivision. Kahit sino pa ang dumating,
May karapatan akong gawin ang gusto ko sa sarili kong gamit. Matapos suriin ng dalawang pulis ang sitwasyon. Tama ang ginang na ito. Personal niya itong gamit, kaya may karapatan siya. Hindi pa sila tapos magsalita. Biglang sumabat si Manager Lin ng malakas. Sir, baka po hindi nyo naiintindihan. Pampublikong pag-aari na ito ng subdivision. Mula noong unang araw na ikabit ito, automatic na napunta na ito sa pangalan ng property. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kontrata mula sa dala ng security guard. Tingnan niyo po, nakasulat dito oh. Sinuring mabuti ng pulis ang papel. MS, Chen, pirma niyo po ba ito? Itinuro niya ang bahagi kung saan may lagda. Chen Jingjing. Kinumpirma niya ang pangalan ko sa 3 salitang iyon. Tumango ako. MS, Chen, ayon sa nakasaad sa kontrata. Mula sa araw ng pagkakabit, ang charging file ay pagmamayari na ng subdivision. Ang ginawa mo ngayong araw ay hindi lang paglabag sa rules, kundi paglabag na rin sa batas. Hinawakan ako ng mahigpit ng mga magulang ko. Jingjing, anong ibig niyang sabihin? Pera mo ang ginamit pambili niyan. Binaklas mo lang, bakit naging illegal? Para namang isang tuso at maliit na tao itong si Manager Lin. Nagtatago siya sa likod ng lalaki, habang nakakalokong nakatingin sa akin. Sabi ko na sa iyo, sa subdivision na ang charging file na iyan. Pinilit mo pa ring baklasin. Oh, ayan na, maghintay ka lang. Hinding-hindi ka makakalusot dito. Imposible, ako ang pumirma sa dokumento. Pero walang kahit anong nakasaad doon, na mapupunta sa subdivision ang charging file. Noong makita niyang hindi ako naniniwala, ang lalaki ay, may itinurong linya sa akin. Malinaw na nakasulat dito, itim sa puti. Inamin mo na pirma mo ito. Akala mo ba magkakamali ito? Pagkabasa ko, biglang kumaba ng malakas ang dibdib ko. Kaya naman pala hindi natatakot si Manager Lin. Dahil matagal na pala siyang may nakahandang plano. Ang kontratang hawak ng lalaki, kumpara sa copy ang itinatago ko, ay may dagdag na linyang hindi ko kailanman nakita. Ang 3,000 charging files, mula sa araw ng pagkakabit, ay pagmamayari na ng Yuxin International Subdivision. Ang property management ang may karapatang mag-manage nito. Kapag may nagbaklas, kailangang magbayad ng danyos at harapin ang batas. Noong makita nilang natataranta na ako, mas lalong lumapad ang ngisi sa mukha ni Manager Lin. Hindi ko pa nakita ang kontratang ito. Iba ito sa copy ang hawak ko. Nilabas ko ang cellphone ko para ipakita ang scan ng kontrata. Magkaiba nga ang dalawang kontrata, pero parehong-pareho ang mga pirma. Agad na napansin ng babaeng pulis ang bahaging hindi magkatugma. Officer, pinik niya ang kontratang iyan. Negosyante siya, mani-mani lang sa kanya ang mamalsipikan ng mga dokumento. Walang tigil si Manager Lin sa pagbabato ng putik sa pagkatao ko. Naguguluhang tiningnan ako ng lalaking pulis. Chen Jingjing, ikaw ang gumawa at nag-send sa akin ng kontratang ito. Bawat salita dyan, ikaw mismo ang kumumpirma. Tapos ngayon, maglalabas ka ng pekeng kontrata. Sino bang niloloko mo? Lalo pang lumakas ang hiyawan ng mga may-ari ng unit na dati pa namang mainit ang dugo sa akin. Hinding-hindi na ako bibili sa pwesto ng mga magulang niyan. Hindi na nga sariwa ang mga gulay. Dinadaya pa ang timbang. Pamilya talaga sila ng mga manloloko. Ang mga magulang, inaangkin ang charging station. Ang anak naman, nememeke ng kontrata. Naniniwala ako kay Manager Lin, talagang tuso ang mga negosyante. Komisyante lang ang isang yan. Sanay na yan sa mga maduming paraan. Kaya pala ang yaman niya, TSK. Galing pala sa maduming paraan ang lahat ng pera niya. Buti na lang at nabisto siya ngayon. Ramdam ko ang matinding galit nila sa akin. Itinuro ko ang hawak niyang papel na kontrata. Peke ang kontratang hawak niya. Iba yan sa kontratang pinirmahan ko. Naguguluhang tiningnan ng dalawang pulis ang mga hawak nilang kontrata. MS, Chen, tugma ang pirma mo sa hawak mong kopya. Pareho kayong nag-aakusahan na nememeke ang kabilang panig. Ganito na lang, ipapasa namin ito sa mga kasamahan naming eksperto sa economic crimes. Sila ang profesional sa mga ganitong kaso. Nang marinig na makikialam na ang mga pulis mula sa economic investigation. May dumaang bahagyang kaba sa mukha ni Manager Lin na halos hindi mapansin. Walang problema, nasa opisina ko ang orihinal na kontrata. Handa akong sumailalim sa kahit anong investigasyon. Pero bago ang lahat, gusto kong panagutin siya sa sadyang pananakit sa mga magulang ko. Ang itinuturo ko ay ang lalaking si Kuya Wang. Umatras ng 2 hakbang ang kasabwat niya. Malinaw na ebidensya ang mga sugat sa katawan ng tatay at nanay ko. Totoo man o peke ang kontrata, hindi siya makakatakas sa parusa ng batas. Manager Lin, kailangan mo akong tulungan. Ipinaglalaban ko lang naman ang katarungan para sa lahat. Tumingin si Kuya Wang kay Manager Lin na para bang humihingi ng saklolo. Ganito na lang, magbigayan na lang tayo. Hindi nahahabulin ng mga may-ari ng unit dito sa subdivision. Ang responsibilidad ni Chen Jingjing sa sadyang pagtanggal ng mga charging station. At palalampasin niya na si Kuya Wang. Pero, itong mga tinanggal na charging station ay dapat ibalik sa dati. Hindi dapat maapektuhan ang paggamit ng mga may-ari ng unit dito. Habang pinakikinggan ang katawa-tawang kondisyon na yun. Bahagya akong natawa habang nakatingin sa kanya. Hindi kaya natatakot ka na. Dahil sinabi mong peke ang kontratang hawak ko. E di ipasuri natin sa mga eksperto. Dinuro niya ako habang sumisigaw. Chen Jingjing, tinutulungan kita, alam mo ba yun? Kapag napatunayan yan, hindi na makakapagbenta ang mga magulang mo. Magsasara rin ang tindahan mo. Walang sino man ang gustong makipag-ugnayan sa isang mandaraya.
na namemeke ng kontrata. Nag-uutos siya sa akin na para bang nagbibigay ng limos. Ibalik mo lang sa dati ang mga charging station sa subdivision. Handa ka ng palagpasin ng mga may-ari ng unit. Tahimik ko lang siyang tinitigan. Hindi na kailangan. Wala akong ginawang masama kaya hindi ako natatakot. Officer, pakiusap, tawagan ninyo ang mga kasamahan ninyo sa economic investigation para sila na ang humawak nito. Gusto kong malaman kung itong 3,000 charging station ay kanino ba talaga. Hindi nagtagal, nagsimulang magpanik si Manager Lin. Kapag napatunayang namemeke siya ng kontrata, mag-iiba ang takbo ng buong sitwasyon. Nang makita niyang hindi ako natitinag, ibinaling niya ang atensyon sa tatay ko. Tito Chen, magkakapit bahay lang tayo. Ayaw kong dalhin sa sukdulan ang mga bagay-bagay. Pakiusapan mo ang anak mo. Basta aminin niya ang pagkakamali niya. Magpatuloy ka lang sa pagtitinda ng gulay. Magpatuloy lang siya sa pagnenegosyo. Buong paninindigan ng mukha ng tatay ko. Hindi ako naniniwala na mimkay ng anak ko ang kontrata. Humihiling ako ng pagsusuri. Malaki ang epekto ng 3,000 charging pile. Hindi nagatubili ang investigasyon. Mabilis na dumating ang mga investigador. Wala pang kalahating araw. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Peke. Imposible. Mali ba ang pagsusuri? Kahit pa itinuro ng staff na pinik niya ang pirma ko. Ang pirma ay sulat kamay nga ni MS Chen. Pero, kinopya lang ito sa huli. Mr. Lin, sospek ka sa pamemeke ng kontrata. Maaaring panagutin ka ni MS Chen. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Manager Lin na parang isang puting papel. Imposible. Magkano ang ibinayad niya para suhulan kayo? Mr. Lin, paninirang puri yan. Kung may pagdududa ka sa resulta, pwede kang humiling ng review mula sa mas mataas na autoridad. Habang tinitingnan ko ang galit na mukha ni Manager Lin, mahinahon akong nagtanong kung gusto ko siyang kasuhan ng pamemeke ng kontrata. Diretso na ba akong magsasampa ng kaso sa korte? Pagkatapos kong makakuha ng kumpirmasyon, umalis ako sa magulong lugar kasama sina mama at papa. Ma, pa, mag-impake na kayo. Dadalhin ko muna kayo sa hotel. Nag-aalalang tumingin sa akin si mama. Bakit tayo titira sa hotel? Tumingin ako sa ibaba ng building 4. Sa grupo ni Manager Lin na hindi pa umaalis. Sa tingin niyo ba, titigilan nila tayo ng ganon-ganon lang? Nag-isip ng ilang segundo si papa. Tama si Jingjing. Napakalaki ng nalugi sa kanya. Mas mabuting lumipat muna tayo. Nag-impake kami ng kaunti. Nag-drive ako palabas ng subdivision kasama sina mama at papa. Maraming mga may-ari ng bahay sa kalsada. Ang sasakyan ko ay tinitingnan ng masama at pinagbubulungan. Pa, Maria, ibenta na po natin ang bahay. Habang nakatingin sa labas ng bintana sa mga taong yun na walang utang na loob. Nag-alinlangan si papa ng ilang segundo. Sige, ibenta na natin, lilipat na kami sa lugar mo. Dahil pumayag na ang tatay ko, mabilis na kumilos ang ahente. 5 araw ang nakalipas, na isa publiko na ang pagbebenta ng bahay. Nag-impake na sina papa at mama ng mga personal nilang gamit. Handa na silang sumama sa akin pabalik sa lungsod kung saan ako nagtatrabaho. Nagbigay na ng sagot ang himpilan ng pulisya. Dahil sa pambubugbog ni Kuya Wang sa mga magulang ko. Nakulong na siya sa presinto. Nakuha ko na ang medical certificate at mga ebidensya. At formal ko nang kinasuhan si Manager Lin sa korte. Noong araw ng paglipat namin, maaga pa lang ay naghihintay na si Manager Lin sa tapat ng pinto. Mang Chen, nagkamali po ako. Bigyan niyo naman po ako ng pagkakataon. Hayaan niyo po akong bumawi, please. Hawak niya ang sapina mula sa korte. Habang nagmamakaawa kay Papa, babawi, Manager Lin. Hindi ba't paulit-ulit mong sinasabi sa akin na ako ang dapat humingi ng tawad? Bakit parang takot ka na ngayon? Ngayon, gusto mong bumawi. Nakayuko siyang pilit na mumingiti sa akin. Ma'am Chen, parang awa niyo na, huwag niyo na pong patulan ang pagkakamali ko. Huwag na po kayong magtanim ng galit sa isang katulad ko, sige na po. Hindi ko dapat pinik ang kontrata. Alam ko na pong nagkamali ako. Maawa po kayo sa akin. Pakawalan niyo na po ako. Buong puwersa kong itinulak ang kamay niyang nakahawak sa akin. Ayoko, noong araw na yun, kung pumanig ka lang sana sa mga magulang ko, at nagsabi ng totoo, hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Kasalanan mo yan, ginasto mo yan. Pagkatapos naming ilabas ang mga gamit, umalis na kami ni Papa at Mama. May narinig akong isang galit na sigaw mula sa likuran ko. Akala mo ba talagang takot ako sa'yo, lecheng babae ka? Humanda ka sa akin. Pagkatapos kong maasikaso ang mga magulang ko, pumunta ako sa kumpanya para maghanda ng magtrabaho. Pagkaupo ko pa lang sa opisina, nakakita ako ng isang video na may pangalan ng kumpanya namin. Ay boycott ang mga mandarayang negosyante. Hindi angkop ang mga charging station. Pinabaklas ng subdivision magdamag. Ang video ng pagbabaklas ng charging station ay malisyosong inedit. Maraming komento sa ibaba. Sobrang basura ng charging station ng kumpanyang to. Muntik nang masunog. Pinabaklas na rin namin sa subdivision namin. Ay patanggal nyo na, kapag nasunog yan, lagot na. Sunod-sunod ang mga tawag sa telepono. Kahit anong pagod kong magpaliwanag. Maraming mga deal na matagal nang napagkasunduan ay biglang na-hold. Nakita mo na, hindi ka sisuko ha. Pababagsakin kita, kahit na anonymous ang account na nagpadala ng mensahe. Pero hindi ko na kailangang isipin. Alam kong si Manager Lin ang nasa likod nito. Sakto, dahil sa pamemeke lang ng mga pekeng kontrata. Wala naman siyang direktang naidulot na malaking pagkalugi sa akin. Kahit na aidmanda ko pa siya.
Hindi rin siya makukulong ng matagal. Sakto, gumamit siya ng pekeng video para magpakalat ng chismis online. Ang paninira niya sa akin ay naging isang matalas na sandata para sa akin. Hindi ako nagmadaling habulin ang mga deal. Sa halip, naghanap ako ng mga profesional. Mabilis ang investigasyon. Si Manager Lin nga ang may gawa. Pagkakuha ko ng ebidensya, agad akong nag-report sa pulis. Kinagabihan, sa kasagsagan ng diskusyon ng lahat, at panawagan sa gobyerno na ipasara na ang kumpanya ko, ginamit ko ang account ng kumpanya para mag-leave. Magandang gabi sa lahat, ako po ang may-ari ng kumpanyang laman ng usap-usapan nitong mga nakaraang araw. Ito ang mga business permit at papeles ng kumpanya. Ito ang para sa subdivision na nasa video. Ang approval process para sa pag-install ng Yoxen International Charging Station. Lahat ng proseso ay sumusunod sa batas at legal. Hindi man lang tinitingnan ng mga naghuramentadong netizens ang mga dokumentong ipinapakita ko. Wala silang ginawa kundi ang magmura at mambatikos. Bakit naman kaya binaklas ng subdivision ang lahat ng mga charging piles na to? Hoy, huwag mo kaming lokohin sa mga pekeng dokumento mo. Ang bilis binaklas ng management yung mga yun. Siguradong may problema yan sa safety. Habang nakatitig ako sa dagsa ng mga komento sa screen, kalmado kong sinabi, hindi ang subdivision ang nagbaklas ng mga charging piles na yan. Ako mismo ang nagutos na ay patanggal ang mga yan. Biglang huminto ang agos ng mga komento. Isa. Ito ang CCTV footage ng subdivision noong araw na binaklas ang mga charging piles. Sarili kong pera ang ginamit ko pampakabit niyan. Libreng nagagamit ng mga residente rito. Pero noong araw na yun, pinagtulungang saktan ng mga residente ang mga magulang ko. Kaya ipinatigil ko ang serbisyo at ipinabaklas ang lahat. Muling gamulong ang mga komento sa live stream. Nagpakabit siya ng 3,000 units gamit ang sarili niyang pera. Tapos ang mga magulang niya, ganoon lang ang ginawa nila. 500,000 sa loob ng 2 taon. Nag-alaga lang pala siya ng mga ahas at walang utang na loob. Kung ako rin, babaklasin ko talaga yan. Nang mapansin kong nag-iba na ang ihip ng hangin sa mga komento. Inilabas ko na ang mga ebidensyang nakuha ng mga investigador. Ang video na nakita ninyong lahat, ay gawa-gawa lang ng property manager ng subdivision. Hindi lang video ang dinaya niya, pati ang kontrata ay pinik rin niya. Ang layunin niya ay para maangkin ang 3,000 charging piles. Ipinakita ko ang opisyal na GNDing report mula sa mga autoridad. Pati na rin ang address ng kumuha at nag-post ng video. Tungkol naman sa mga paninirang ito, formal na akong nagsampa ng kaso sa pulisya. Noong i-post ko na ang official notice mula sa presinto, isa-isa nang pumanig sa akin ang mga netizens. Ang astig naman ni ate, dapat lang talagang turuan ng leksyon ang mga walang utang na loob na yan. Sila na nga itong nakinabang ng libre, sila pa itong may ganang manayra. Nagawa pa nilang magsinungaling, mabulok sana sila sa kulungan. Para silang mga ahas, tinulungan na nga, nanuklo pa. 2 taon na silang nakikinabang, tapos ganyan pa ang isusukli nila. Hindi pa man tapos ang live stream, ay hindi na mahagilap ang videong naninira sa akin. Sunod-sunod na ring tumunog ang phone ko. Sila na yung mga kliyenteng nag-hold ng mga orders nila noon. Sunod-sunod silang humingi ng tawad sa akin. Umuusad ang mga order ayon sa schedule. Pagkatapos magsimula ang trabaho, naging abala ang mga tao sa kumpanya sa pagkumpleto ng iba't ibang order. May balita ring dumating mula sa himpilan ng pulisya. Inaresto na si Manager Lin. Hindi lang dahil sa pagkakalat ng chismis at paninira sa akin. Kasama ang mga may-ari ng unit sa New International Subdivision. Ay diamond siya sa korte. Kaka-rating ko lang sa bahay. Hawak-hawak ng nanay ko ang cellphone niya na may pag-aalala sa mukha. Jing, buti na lang at nakaalis na kami ng tatay mo sa subdivision. Nagkasunog sa subdivision. Balita ko, may ilang nasunog hanggang mamatay. Sa katabi lang nating building. Tingnan mo sa video, ang laki-laki ng apoy. Pagbukas ko ng video, ang building number 5 pala ng dati naming subdivision. Walang tigil sa pagbomba ng tubig ang mga bumbero paakyat sa gusali. Nang maapula ang apoy, umuusok pa ang mga itim na guho. Binuksan ko ang comment section at binasa ko isa-isa. Dahil daw sa illegal na pag-charge. Ayaw kasing magpakabit ng property management ng mga charging station. Yung unit sa west side ng 3rd floor, para makatipid. Tinanggal ang baterya para sa loob ng bahay i-charge. Yung 2 unit naman sa 2nd floor, parehong naglabas ng extension cord. Nang magkasunog ang building, nadamay ang 2nd floor. Biglang kumabog ang dibdib ko. Noong hindi pa nakakabit ang mga charging station. Marami sa subdivision ang madalas gumawa nito. Alam ko ang panganib na dala nito. Kaya nagbayad ako ng 200,000. Hindi ko inasahan na pagkatapos tanggalin ang mga charging station. Magkakaroon ng sunog. Kasunod ng video na ito ay isang video ng mga may-ari ng bahay na sinusugod ang opisina ng property management. Sa video, hinaranggan ng mga pamilya ng mga namatay sa sunog ang pinto. Sumisigaw na palabasin si Manager Lin para magpaliwanag. Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ako ang nagpatanggal ng mga charging station. Si Chen Jingjing. Kung hindi siya nagpumilit na ay patanggal ang mga charging station. Hindi sana mangyayari to. Kahit sa ganitong sitwasyon, gusto pa rin akong gamitin ni Manager Lin para ibaling ang sisi sa iba. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nakinig sa kanya ang galit na mga may-ari ng bahay. Walang awang sinisira at pinagbabayo ang pinto ng opisina ng property management.
Walang kwentang property management. Lumabas ka, mamamatay tao. Sa gitna ng sunod-sunod na sigawan at mura, nagkulong si Manager Lin sa kanyang kwarto at hindi lumabas. Hindi nagtagal, may humantong sasakyan ng pulis sa harap ng opisina ng property management. Si Manager Lin ay parang dagang kinuyog ng lahat. Kinaladkad ng 2 tao. Mga bulok na itlog, sira-sirang gulay. At kung ano-anong basura ang ipinambato sa kanya. Kahit may mga nagpoprotekta sa kanya. Tinamaan pa rin ng ilang beses sa mukha at katawan si Manager Lin. Buti nga sa kanya, ang sarap sa pakiramdam. Ang mga salot na tulad niya, dapat talagang makulong. Ilang buhay ang nawala, kahit patayin pa yan, kulang pa. Sila rin ang gumawa ng ikapapahamak nila. Katataboy lang nila sa atin na mag-i-install sana ng charging station, may nangyari agad na masama. Bawat comment, sinasabi ang nasa isip ko. Ma, wala tayong kinalaman dyan. Hindi mo kailangang malungkot, kasalanan yan ng property management, irresponsible sila. Kasalanan ng mga may-ari ng bahay, pabaya sila. Wala tayong kinalaman dyan. Lumabas si Papa mula sa kusina, suot-suot ang kanyang apron. Tama si Jingjing, sila ang may gawa niyan sa sarili nila. Kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Director Jin. Pinakikiusapan akong makipagtulungan sa investigasyon. Miss Chen, nagsimula na ang investigasyon sa kaso ni Lin Qisheng. Kailangan namin ng kooperasyon ninyo. Sa presinto, nakita ko ulit si Lin Qisheng. Parang tumanda siya ng husto sa loob lang ng isang gabi. Yung itsura niyang mayabang at mapagmataas. Yung hitsura niya noong pinilit niya akong mag-sorry kay Kuya Wang, ay wala na. Miss Chen, nakikiusap ako sa'yo, magsalita ka naman para sa akin. Ayokong makulong. Miss Chen, handa akong magbayad ng danyos. Huwag lang akong makulong. Handa akong humingi ng tawad sa'yo sa publiko. Lumalabas na hindi lang pala property manager si Lin Qisheng. Siya rin pala ang may-ari ng property management company na ito. 3 tao ang namatay sa sunog na yun at 2 ang malubhang nasugatan. Nasira ang lahat ng unit sa buong building. Hindi pa kasama doon ang mga video na ginamit niya para pagbintangan ako. Ang mga buhay na ito, sapat na para hindi na siya makalabas ng kulungan habang buhay. Nagmakaawa siya sa akin, lumuhad pa nga para lang mapatawad ko. Malamig ko lang siyang tinitigan. Kung alam lang niya kung ano ang mangyayari. Sana hindi na lang niya ginawa yun noon. Noong una, noong nagpakabit ako ng mga charging station. Hinarang niya ang approval ko. Hindi ko na siya pinatulan. Gumastos ako ng sarili kong 200,000 para magpakabit ng 3,000. Pero ang idamay niya ang mga magulang ko sa paghihirap ko. Hinding-hindi ako papayag doon. Lin Qisheng, walang kinalaman sa akin ang problema mo. Hindi ako makiusap para sa'yo. Nang lumabas ang testimonya ni Jinju kagabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa media. Gusto nila akong i-interview. Pinag-isipan ko at pumayag ako. Sa sandaling nakatutok sa akin ang camera, ikinwento ko ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Ang tungkol sa pagpapakabit ko ng charging station gamit ang sarili kong pera. Miss Chen, naisip mo ba? Nasa property management ipabayad ang gastusang ito. Napangiti na lang ako. Laging idinadahilan ng management na luma na raw ang subdivision. At mababa ang singil nila para lang makatanggi. Kaya wala akong nagawa kundi ako na lang ang magpakabit. Kung ganoon, Miss Chen, pinagsisisihan mo bang tinanggal mo ang 3,000 charging station na yon? Habang nakatitig sa madilim na lente ng camera, sinabi kong, hindi ko pinagsisisihan ang paggastos ng 200,000. Buong puso ko itong ginawa, pero hindi nila nirespeto ang pinaghirapan ko. Hindi nila nirespeto ang mga magulang ko. Kaya may karapatan akong tanggalin ang mga yun. Walang kinalaman ang sunog na yun sa pagtanggal ko ng mga charging station. Kasalanan yun ng kapabayaan ng management. Kasalanan yun ng pagiging pabaya ng mga may-ari. Kaya nangyari ang trahedyang yun. Nang makita niya kung gaano ako katatag, nagtanong ang host, kung ganoon, Miss Chen, kung mangyari ulit ang ganitong sitwasyon. Magpapakabit ka pa rin ba ng mga charging station? Natigilan ako sandali, hindi ko pa napag-isipan ang tanong na yan. Para sa kapakanan ng mga magulang ko. Para sa kapakanan at tahimik na buhay ng bawat residente rito. Handa akong gastusin ang perang iyon. Pero dahil sa karanasang ito, napagtanto ko na. Hindi lahat ng kabutihan ay sinusuklian ng maganda. Humiling na lang ako. Hindi rin ako sigurado. Pero sa tingin ko, kung mauulit man ang lahat, lalapit na lang ako sa admin para makipag-ayos. Hahayaan ko na ang management ang managot at gumawa ng paraan. Matapos ang interview sa TV. Paglabas ko ng istasyon, nagsimula ng pamatak ang mga butil ng nyebe mula sa langit. Itinigil ko ang kotse ko sa tapat ng gate ng aming lumang subdivision. Ang madilim na building 3 ay tila nakatayo ng mapait sa gitna ng bumabagsak na nyebe. Oh, si Chen pala yan. Nakilala ni Aling Zhang, ang kapitbahay ko sa baba, ang kotse ko. Ibinaba ko ang bintana para batiin siya. Aling Zhang, kumusta po? Chen, sa tingin ni Aling Zhang, tama lahat ng sinabi mo. Kasalanan nila yan, deserve nila ang nangyari. Inakala kasi nilang kaya ka lang nilang apihin. Kaso, ang hirap pala ngayong natanggal na ang mga charging station. Hindi na rin kami pinapagamit sa kabilang subdivision. Naglagay na sila ng bagong gate pass doon. Mula nang mangyari yun, nagkawatak-watak na ang management company. Wala na ring bagong admin na gustong humawak sa atin. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkukwento sa akin. Napansin ko ang ilang sasakyang punong-puno ng mga gamit na palabas ng gate. Aling Zhang, ano pong meron? Bakit may mga nag-aal sa balutan?
Bamantong hininga siya ng malalim. Naglilipatan na sila ng bahay. Pakiramdam kasi ng lahat, malas nang tumira rito sa subdivision na to. Hindi mo lang alam, kahit sa palengke, hiyang-hiya akong sabihin kung saan ako nakatira. May mga tao talagang nanonambat at binabatikos ako sa talikuran ko. Halos bakante na ang building natin. Wala nang gustong manatili sa malas na lugar na ito. Hirap na hirap niyang itinutulak ang e-bike niyang wala ng baterya. Papasok siya sa loob ng subdivision. Noong malapit na siya sa loob, itinigil muna niya saglit ang motor niya sa gilid. Chen, itatanong lang sana ni Aling Zhang. Kung kaming mga natitirang residente ang mag-aambag ng pera, pwede mo ba kaming tulungang magpakabit ulit ng mga charging station? Kahit isa lang. Habang tinitingnan ko ang nanlalabo niyang mga mata, nag-alinlangan ako. Auntie Zhang, pag-iisipan ko po. Nahiya siyang ngumiti. Noong araw na iyon, dapat sana ay ipagtatanggol ko ang mga magulang mo. Pero napakarami nila, kaya hindi ko nagawa. Nagtatanong lang naman si auntie, huwag mo nang seryosohin. Habang tinitingnan ko ang malungkot niyang likod habang papalayo, habang pinapanood ko ang mga dati kong kapitbahay na walang tigil sa paglilipat ng mga gamit. Muli akong nag-alinlangan. Pagka-uwi ko sa bahay, narinig ko si Papa na may kausap sa telepono. Hindi ako ang pwedeng magdesisyon sa bagay na yan. Gusto ko sanang tumulong, pero wala akong magawa. Subukan mong magtanong sa iba. Nakaupo si Mama sa sofa at kinawayan ako. Iyan na ang ika-20 tawag na natanggap ng Papa mo. Lahat ay galing sa dati nating subdivision. Agad kong naintindihan. Ang mga taong hindi kayang lumipat ay gustong tulungan ko sila. Tinanggihan na silang lahat ng Papa ni Jingjing. Huwag kang ma-pressure. Pagbalik ko sa kwarto, nag-reply sa akin ang abogadong humahawak ng kaso ko. Malamang habang buhay na makukulong si Lin Qisheng. Masyadong maraming nasawi sa subdivision. Wala siyang masyadong perang maibabayad sa'yo bilang danyos. Siguro mga ilang 10,000 lang. Ihanda mo na ang sarili mo. Nang marinig ko ang resulta, nakahinga ako ng maluwag. Nararapat lang sa kanya iyon. Mabilis ang naging desisyon sa kaso. Noong araw na natanggap ko ang bayad pinsala, bumalik ako sa subdivision kasama ang construction team. Nakatayo si Auntie Zhang sa may tarangkahan, may hawak na banner para salubungin ako. Auntie Zhang, limitado lang po ang aking kakayahan. 100 lang po ang naipaglaban ko para sa lahat. Okay. Kaunti na lang naman ang mga tao sa subdivision ngayon. Sapat na ang 100. May inilabas siyang isang sobra. Ito ang perang pinag-ambagan ng mga natitirang residente. Hindi namin pwedeng hayaan na ikaw lang ang mag-abono. Ilang beses akong tumanggi. Hindi ko matanggihan ang kabaitan niya. Tinanggap ko na ang pera. Ang 38,000 ay para sa grupo ng mga matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan na hindi na kayang umalis.